Yesterday po ang first day ng ating pag-launch ng ating GBEL, yung GSIS Bicycle, Ginhawa Bicycle and Electric Mobility Loan, GBEL. GBEL, parang Yes. pangalan lang na Yes. GBEL, di ba? O, napaka matunog sa Yeah. madala sa dila. Alright, Yes. so ano naman po ito, sir? And paano po ito isang innovation din, no, para adaptation din po sa rising oil prices. Tama yan, Sir Migs, kasi ito yung third in a series of kasi sunod-sunod yung programang ni-launch ng GSIS since last month. Last month po, yung Balik Ginhawa program para sa loan moratorium. Tapos nagkaroon kami ng GCEL, also yung solar energy loan, which we could discuss siguro later. Tapos ito po, GBEL. Ang target po nito ay ating mga membro na kailangan ng mobility. Ito po ay ang loan na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Napakababa po ng interest rate, lowest in the industry, 5% lang po siya. Wala pong service fee and 36 months to pay po. Aside from that po, meron pa po silang libreng personal accident insurance. Huwag naman sana ma-aksidente, di ba? Meron silang 1 year na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos. Malaking bagay yung insurance, sir. Kasi Tama syempre, para sa mga naka-two wheels nating mga kababayan, napakataas ng risk. Lalo na kapag ikaw medyo dumaan sa mga daan na mataas ang volume ng kotse. Tama po yan. Opo, opo. Kaya nilagay na rin namin. Pero siyempre, pagdadasal natin, wala sana mag-avail para, ibig sabihin, wala na aksidente. Opo. Pero just the same, we are offering this free 100,000 peso personal accident insurance na kasama na po sa loan package. Bakit, sir? Siguro ano po yung inspiration kung bakit nyo po binuo yung konsepto ng GBEL? Opo, nalaman naman natin, we are now under an energy emergency, di ba? So talagang nagtataas at kaka-mention nyo lang nga ngayon, di ba? Ang tataas ng presyo. Opo. Hindi na siya pang-grade na level, Nagdi 3 digits na Kaya Opo. ito, to fill in the gap of that need for mobility, kaya in-offer po namin to. Kasi may datos po kami that an average government employee spends around 150 pesos to 400 pesos a day for their daily commute. So, 22 working days tayo sa gobyerno po. So, easily, aabot ng 8,800 pesos a month ang gastusin. That's just going from your house to the office and Opo. back. So itong loan na po ito, we are offering it kung available lang, marunong naman kayo mag electric bike, mga mopeds, mga nakikita natin sa kalsada ngayon. Yung maximum nyo po na babayaran is 95,000 in a year na po yung amortization po. So parang tumatagal naman ng more than 5 years ang Opo. mga electric bicycles na ito. So it's an economic decision. Opo. So more or less, sir, kasi ngayon medyo nagbamat ako kapag more or less mga nasa 8,000 per month. Yes. Tama po yun, Yes. no? Oo. Pero at the same time, kasi, well, at least kung tumatagal siya ng 5 years, babayaran mo siya ng 3 years, makompleto mo siya. Kahit paano na, makaka-ROI ka talaga. Yes, plus Opo. yung mobility mo after work, meron ka pa rin, di ba? Opo. Unlike ngayon, yung sinabi kong 8,800 a month, purely going to your place of work and back to your residence. Yes, yes, Ito po, yes. pag meron kang errands na kailangan puntahan, at least kasama na po siya doon. Totoo yan, sir. Kasi syempre, sa 150 to 400, hindi naman yan linear May mga iba magta-tricycle, mag-jeep, magbo-bus, magte-tren. Napakalaki po ng oras sa sinasakop niyan. Lalo na pag yung mga ride apps natin, di ba, Opo. mas magastos yun. Opo, So, yun. opo. Kaya it piles up talaga ang gastusin. And nowadays, every peso counts. Sir, syempre pag sinabi nating electric, so full electric po ito. Yes. Full electric. So ngayon, the way it works, parang normal, parang naririnig natin sa mga four wheels, sinasaksak mo siya. Pero, meron din ba tong compounded na, pwede rin ba mag-solar ito? Yes, tama Opo. po. Gaya na nabanggit ko kayo na, last month po, nag-launch kami ng GSIS Solar Energy Loan. So, ang magandang balita po to, in a span of a little more than a month, naka 11,000 beneficiaries na po tayo na nag-utang. We have disbursed 3.4 billion pesos po to Wow. this 11,000. Kaya po, Sir Biggs, napanood ko kasi yung feature na ginawa mo yung sa Agusan, sa solar. Yes, sir. Diba, ang average loan dito is 320,000 pesos. Opo. Kumbaga, 20 kilowatt hours a day lang times 11, you are producing 220 megawatt hours of electricity a day. Ang katumbas po nun, 58,000 liters of diesel fuel. 58,000 to 66. So, ganun kalaki natitipid. Kaya, napakaganda because we are, nasa Philippines tayo, di ba? We are blessed by the Lord with the resource of sunlight, di ba? So, ito, sustainable,
clean and inexhaustible po tong source of energy na to. Kaya we are really encouraging our members to take out a loan na sa GCell. Pwede i-combine, sir, yung Giselle and Gibel? Yes, as long as your paying capacity allows it, pwede po. Ang sa GCell po, ang maximum po is 500,000 pesos. So ngayon po, di ba, gaya ng pinakita nyo sa feature nyo, meron na po mga package na makukuha na maganda na po ang kalidad nun. Opo. And ang sa GCell po, 5 years to pay. So your actual need or 500,000 pesos, whichever is lower. Tama. Kasi syempre, ngayon, kung saan ka makakatipid, maganda nga rin din doon, sir, isa din po sa mga excerpts na takeaway ko doon, kung hindi mo makokontrol, di ba? Might as well, pumunta ka na doon sa kaya mong i-control, tas kaya din sa iyong capacity to pay. Paano po mag-apply, sir? Ay, ito, binibida na naman namin palagi. All of these are electronic. Nasa GSIS Touch mobile app po namin. So to our members and pensioners, at the convenience of your smartphone, pwede na po kayo mag-apply kasi lahat ito ay nakakontain sa GSIS Touch app namin. So from the time you apply up to the time you load the requirements, lahat po nasa GSIS Touch app, and forward po ang inyong proceeds ng inyong loan sa inyong e-wallet. Card po. Sa card. GSIS, whether you're from Land Bank or Union Bank. Opo. And at the same time, sir, gaano po kabilis? Like, let's say, matapos ko po na maayos yung requirements, agad-agad din po Opo, as fast as 24 hours po, as soon as your agency authorized officer approves the loan, within 24 hours po, makikredit po agad yan. Kasi po, may dependency po ito eh. Kasi once you apply for a loan using your Touch mobile app, diretso po sa opisina nyo yan. Kasi po, sila ang sumisilip whether or not you have paying capacity, because under the law, kailangan po, after deducting all the monthly amortizations, dapat po meron pang matitirang 5,000 pesos sa inyong net take-home pay. So, pag nakita nila, pasok pa rin naman, meron pang elbow room sa kanyang payslip, then go nila. Once we receive that confirmation, within 24 hours, we can already credit the proceeds of the loan. You launched this yesterday, sir, na-mention niyo po. Kamusta po ang feedback? Kamusta po ang reception, sir? Naka-disburse kami ng 137 million pesos agad. So, 900 plus members ang nag-apply at naaprubahan agad at na-disburse po namin agad. So, ganun kaganda po ang take-up. That's in one day. Yes, opo. On ground, sir, kapag nakakausap niyo po yung mga kababayan natin na government employees, ano po yung usual nilang pain points? Para ano yung mga usual nilang pinagdadaan ng suliranin? Kung paano ito makakatulong sa kanila? Yes, very, very sensitive po ang GSI sa ganyan. That's why we develop our packages to our members to be responsive. Parang ito po, may problema daw kasi magastos ang transportasyon. Ito po, inopen namin ito. Tumataas ang presyo ng kanilang kuryente. Lahat naman nagkagulatan, di ba? So we offer the GCell. Kaya yun. So we try to be very responsive to our members para mabigay po yung tinatawag namin ginhawa, which we want to offer to our members, both active and the pensioners po. Kasi yun nga ang marching orders sa amin ng aming President and General Manager, si Mr. Vic Veloso. Sabi nga niya, we live in a perishable goods industry. Kailangan mabilis ang iyong serbisyo to be relevant. Kaya sobrang bilis namin mag-turn out ng mga programa na ito. Opo. Kumbaga, may target po ba kayo na at least na mapahiram or disbursement para po sa programang ito? Kami po, yung minention ko po kanina, yung sa loan moratorium, we extracted the numbers. So theoretically, we had 1.3 members who were in a position to be benefited by this. And thus far, almost 700,000 na po yung nag-avail ng loan moratorium, yung balik ginhawa na tinatawag namin. The balik ginhawa is a new form of moratorium dahil instead of stopping the deduction, sa amin po tuloy-tuloy pa rin. Ang ginawa namin po, nirefund namin yung mga nabayad na nila. So for the month of December 2025, January 2026, February 2026, lahat po yung isang bultong yon binigay namin sa member. Wow! Pero dire-diretso pa rin po ang loan deduction sila. Pero at least meron silang agarang financial relief na nakuha sa GSIS. Bakit po may ganung programa, sir? That's in response po sa panawagan ng Pangulo sa isang whole-of-government approach dito sa nagaganap na energy emergency. So that's what the GSIS management and the Board of Trustees deemed fit para makabigay talaga ng tulong sa ating mga miyembro, kasi nga hindi biro yung para nagkagulatan bigla, nagtaasan yung presyo, di ba? And lahat yan, may domino effect sa bilihin.
Well, dapat sasabihin ko, sir, sa buong mundo talaga, no, cash is king. Yes. Kasi importante yung meron kang proper inflow Yes. ng iyong cash para yung mga emergency cases, yung mga Tama po kailangan yan. bili ng mga gamit para sa bahay, pang-aral, pang-tuition, para empowered po Tama po yan. ang ating mamamayan. Sir, ito po bang loan na ito, open lang po ito sa mga active members, mga pensioners? Pwede rin po. As of now, sa active members pa lang. Pero pinag-aaralan na po ng GSIS yan kung paano po may incorporate ang ating pensioners sa programang ito. Kasi, syempre, kailangan pa rin ng mobility niyan. But of course, ang decision point yan, medyo may edad na iba dito or up to what amount. Opo. So, yun po. Pero pinag-aaralan po, the GSIS never stops in studying all of these scenarios to give the best service, the best products to our members, both active members and our pensioners. Opo. Sir, saan po ito na-launch? Buong Pilipinas na po? Yes po, makikita na po nila sa kanilang touch app yan kasi pinagmamalaki po namin kasi the GSIS is already 99.6% digital in its transaction. So halos lahat po ng ating mga miyembro ay nagtatransact na through the mobile app. Yung 0.4%, siguro yun yung mga, Oo, meron pa rin. may edad na medyo kailangan na ng assistance, Correct. non-ambulatory. So we still take measures to assist them. Tsaka sir, in a way, medyo kailangan mo pa rin yung human element. Yes. Oo. So at least meron tayong leeway para dyan. Sir, sa inyong data, ang demand itong mga e-bikes, saan po siya malakas? Sa akin, spread out talaga siya eh. Kasi Talaga, once there is an avenue to have that savings, talagang gagrab mo yan. Kaya nga, even sa Giselle, talagang na-realize na ng tao, it's a self-paying investment dahil pag nag-ROI ka in 7 years, after that, free na yan. And ang lifespan ng solar panels, up to 20 years. Diba? Yes, So, yes. no-brainer. And maganda nga ngayon, gaya na napanood ko sa feature mo, nagmurahan na siya eh. Kasi Oo. a few years back, medyo prohibitive pa. Ngayon po, magaganda na yung packages. That's why, ang datos namin nagpapakita, while there is a 500,000 peso limit, ang average loan amount is 320,000 pesos. So, Correct. ganoon po, meron ng mga 10 kilowatt, 5 to 10 kilowatt hour na production capacity. No? So at least sir, kapag hindi ka man makapag full solar sa kanilang mga tahanan, itong kahit papanong ma-install nila according to their capacity, kahit papanong subsidy yan. Yes. 'Di ba? Yes. Malaking tulong pa rin Yes. yan sa pagtitipid. Sige sir, can we talk about itong Giselle, yung importance po at kahalagahan ng pag-adapt po ng inyong ahensya sa going solar. At hinihikayat po natin yung mga members natin na subukan ito. Yes, tama po kasi tayo merong thrust ang gobyerno sa smart and livable cities di ba? Yes. Dahil this is a step in the right direction. Dahil nga sabi natin, parang no-brainer siya sustainable, clean, inexhaustible. Talagang, and libre siya. In fact, pag ang bahay mo, di ba, nagpakalagay sa bubong, the heat, nawawala pa kasi na filter na ng panel. So, tapos kumikita ka pa. Kung mag-apply ka ng net metering, what you are not consuming, you are selling to the grid. Yes. Oo. And part na rin po to ng iyong participation sa national effort. Dahil gaya ng sinabi ko, sa 11,000 members namin na nakapag-loan, nakapag-install na, at conservative 20 kilowatt hours a day, 220 megawatt hours a day na yun. 66,000 liters of diesel na hindi mo na kinonsume. Sir, to illustrate, ito pong kilowatt hours. We attend 20 kilowatt hour. Ano pong klaseng consumption yan? If Hindi, you are I'm referring to the familiar. daily production. Oo. Kasi ako personally, I have a Yeah. setup sa bahay ko. So, 20 kilowatt hours, kumbaga, libre na yung libre na yung daytime Correct. daytime consumption mo niyan Kunwari, may konti kang appliance. Yes. Meron kang pagbukas ng electric pan. Kayang-kaya Mag-aircon na. ka ng konti. Yes, kung meron kang kaya. aircon. So, kayang-kaya, di ba? Yes, kayang-kaya. And at the same time, sir, ito pong going solar. Kasi baka iba nag-aalinlangan pa rin. Di ba? Baka po at least sa inyo from your POV, sige, solar, pero di naman ako sigurado. Pero siguro nung nagkaroon kayo ng loan ng Giselle, Yes. baka mas nainganyo sila. Especially, siyempre, the circumstance now kasi nagkagulatan nga sa presyo. And kung makakamenos ka ng X% sa iyong monthly electric bill,
it's a good project to have kasi not all loans are bad kasi kung ang loan na ito is like an asset to you dahil pinapababa niya aggressively ang iyong electric monthly bill, Totoo yun. it's a good thing eh. That's Correct. why and 5% that's the lowest interest. Plus yung Giselle po, Sir Migs, just to add to it, meron pang 3-year na libreng insurance yung panels nyo. Oo. So kung bumagyo, tangayin yun, kasama po Kasama. yan. Yes. Libre po yan. Wala pong dagdag premiums na sinisingil ng GSIS for the first 3 years po. And of course, para po sa ating mga kababayan na all over the Philippines, open po yan. Yes. Alright. So, pahuling mensahe na lang po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, sir. Una-una, Sir Migs, maraming salamat for giving us this opportunity to broadcast the latest offering of GSIS for the benefit of our members and pensioners. Kasi nga po, ang battle cry namin sa GSIS ay ginhawa. Ginhawa para sa members, not only the active members, but also our pensioners. Kaya po, to our members po, the GSIS never stops po sa pagbalangkas ng mga programang ito to be more responsive. Kasi yun po talaga ang mantra ng GSIS, marching orders from the Board of Trustees to the President and General Manager and to the employees. Talagang ganun sila. They have the heart for service po talaga. Alright. Maraming salamat po. Sir, balik kayo Of kapag course, Sir Migs. marami po tayo good luck sa triathlon mo. Ay, salamat. Next month yan. So, relay lang naman. Relay lang. Alright, Pero kailangan natin na masanay sa solar. Yan, very sa good. initan. Sir, marami po salamat. Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Walang iba kundi ang GSIS. Sir, marami po salamat. Stay safe and God Salamat, bless. Sir Migs. Thank you po.